Bakit Duterte pa rin kahit ang dami nang bumaliktad? Ba't nakik Duterte ka pa din? Kailan to? In 2019, nung ginawa namin yung Hukbong ng Pagbabago, sinabi ko na kay Mayor Sara at that time na as early as then, nakikita ko na pag siya naging presidente, malaki ang pagbabago sa ating bansa. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako. Of course, alam naman natin na matapang siya. Diba? Ang nakita ko sa kanya, very decisive. Pag nakapag-decision siya, yun na yun. Pero, at the same time, very intelligent na tao because bago siya mag-decide, talagang pinag-aaralan niya ang problema bago siya mag-decision kung anong solusyon. Welcome ang ating butiing former governor ng Davao del Norte, spokesperson and Secretary General ng HNP, Governor Anthony Rosario, sir. Gov, good evening. So, as a spokesperson ng team ng mga United Duterte's Vlogger, ay nagpasalamat kami, Gov, na pinagbigyan mo ang ating mga kasamahan na loyal para sa bayan, para sa mamayan. At napagbigyan mo po na makasama ka namin ngayong gabi. So, kumusta, Gov? Medyo ang tagal mong nawala sa ere. Well, itong mga nakalipas na taon, busy, trabaho, negosyo, yun lang. Nag-aantay sa decision ni Ma'am na tumakbo. So finally, nag-decide na nga siya na tatakbo bilang presidente sa 2020. Kaya tayo nandito ngayon para magkaisa, para makatulungan natin ang ating vice presidente na maging presidente pagdating ng 2020. So, masayang-masaya ako na kasama ko kayo ngayong gabi. Nakilala ko na kayo finally. At gagawin natin ang lahat para matulungan natin ang mga kasamahan natin dito sa United Duterte Vlogger. No? So, ang importante na kayo sa tayo, malakasin pa natin ang ating boses para marinig ng mga kababayan natin kung ano talaga ang katotohanan sa nangyayari sa panahon. So, yun lang siguro. No? Maraming salamat ulit sa panahon na binigay ko sa akin. Gawa yung ginawa nila na wasakin si Inday Sara para lang sa maleta. Hindi dapat, hindi tama yun eh. Mula nung araw pa sinasabi ko, pag hindi tayo ng mga mamamayan, kung hindi tayo magbantay, kung hindi natin babantayan ang gobyerno, grabe ang mangurakot na gagawin. So, mabuti na lang, meron ng mga nagsalita, no? Nagsalita na yung mga sundalo, lumabas na yung mga issue. Dapat talaga investigatin. Kasi hindi pwedeng paliwalain yung mga information na yan. Dahil talagang sa nakita ko, very credible. And hindi ko naiintindihan bakit hindi nila i-investigate ko. Tingin niyo po kayo magtatagong may itong nagsisimula kay Libre yun, sir? Tingin ko hindi. No? For as long as the 13 senators in the majority right now, basta magsama lang sila at walang bumito, sa tingin ko, wala naman talagang pinagbabasihan. Hindi ko alam kung bakit nga tayo umabot sa ganito. Dahil lang takot sila na magiging presidente. Bakit po kaya, sir, ayaw lang maging presidente si VP Inday? Siguro. Masasabi niyo po tungkol sa inaharap po ng impeachment ngayon dapat kay VP Inday Sara? Well, mula nung nagkagulo ang lakas, no? Meaning, nung naghiwalay na si Vice President Sara sa lakas dahil sa away nila ni former Speaker Martin Romualdez,
nakita naman natin na lahat ng mga nangyayari mula nung panahon na yan, puro papolitika para sa 2020. Maliwanag na ayaw ng administrasyon na maging presidente si Vice President Sara. Maliwanag din na karamihan sa mga kababayan natin gusto siya maging presidente. Yan po ang rason kung bakit tayo nandito ngayon. Yun lang po yun. Hindi ako naniniwala na may katarungan ng impeachment. Kasi galing ako sa Kongreso, galing ako sa Governor. Masasabi ko lang sa iyo, kung makita lang ninyo yung mga salkit ng mga congressman, masasabi ninyo na talagang malaki ang problema sa bansa. Paldo. God bless, question lang po. Tatakbo na si VP Sara ngayong 2028 pagka-presidente. Ano kayang partido ang kanyang anong tawag nito? Dadalhin. Napakagandang tanong yan. Kahit ako, hindi ko alam kung ano sagot yan. Siguro, huwag natin na pangunahan. No? Antayin natin kung ano maging decision ni Vice President Sara. Napakaraming partido. Yes. Alam naman natin na meron ng tinatawag na RAID coalition, no? Which is composed of 3 parties, PDP, Reforma, and Reform Philippines. No? And hopefully, ang HNP makasama na rin dyan sa RAID coalition. And we will just have to wait. Antayin natin kung ano magiging decision ni Vice President pagdating ko sa tanong ko nito. Okay, thank you po sir. Sir, Last talk. malapit po kay VP Inday. Paano niyo po malalarawan ng isang Vice President Inday Sara Duterte? Paano? Paano niyo po malalarawan ng isang Inday Sara Duterte? Sa mga hindi pa po nakakilala. Kaya kasi malapit po kayo kay VP. Number one, of course, alam naman natin na matapang siya, di ba? Ang nakita ko sa kanya, very decisive. Pag nakapag-decision siya, yun na yun. Pero, at the same time, very intelligent na tao because bago siya mag-decide, talagang pinag-aaralan niya ang problema bago siya mag-decision kung anong solusyon. Which are very important characters for a president. You need a president that is firm, that makes decisions. Hindi pwede yung presidente na, teka muna, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Balikan mo ako after 1 week, pag-isipan ko muna, hindi pwede gano'n. You need somebody that can make a decision, and once maka-decision, yun na yun. Because how many people are there in the Philippines? 100 million? 100. 20. You are responsible for 100 million people in this country. These people need a leader. Hindi yung itong gagawin, ay wag na lang, ito na lang. Kaya tayo nagkakaproblema. So yan ang nakikita ko. No? So, message mo para sa mga vlogger ni VP Inday Sara, para sa mga supporter ni VP Inday Sara, kay Ninong Rudy, kay Tatay Digong, and of course, sa mahal nating Vice Presidente, kumari natin si Inday Sara. Anong mensahe mo? Well, sa mga vloggers, patuloy lang natin yung ating mga ginagawa. Ibayin natin ang ating to, but please, stick with the truth. No? Ang ayaw po natin yung mga fake news. No? Number 2, of course, talagang naaawa ako kay Tatay Digong sa nangyari sa kanya. Hindi talaga, for the person who turned out to be the most popular president, the most loved president in the history of this country, I cannot understand how he can be in another country, in jail, in another country. Hindi ko talaga maintindihan, hindi ko talaga maisip. Hindi ko ma-imagine na ganito ang nangyari sa ating dating Pangulo. And of course, to the supporters, remain steadfast. No?
huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga ganyan. May rason kung bakit kayo sumuporta kay Vice President Sara. Continue supporting because kung ano yung rason na nakita ninyo, yun talaga yun. Totoo talaga yun. I've known her for several years. Alam ko ang pagkatao. And kaya sinasabi ko sa mga supporters, tuloy lang tayo sa pagsuporta kay Vice President Sara. Congrats kay Vice President for final. Ma'am, hindi ko alam kung paano. Dininayin na yung Pero, PRO yung request for PRO. Ibig sabihin nito, sir, at Supreme Court ay bumalik na rin sa Malita. kamalukot ng Ako batas. sa tingin ko hindi. I think ang antayin siguro natin yung maging decision doon sa petition na nakapending pa ngayon sa Supreme Court regarding nga doon sa tamang proseso. Hindi pa naman nasasagot yun. No? As a matter of fact, parang humingi pa sila ng mga comments sa mga dalawang panig. Pero pag nakita ninyo, di ba, ang hindi nabigay yung PRO, pero hindi naman unanimous. Na-deny na, sir. Oo nga, denied din siya dahil sa botohan. Parang may 9 na okay, pero may 5 na hindi nag-okay. 951. Parang may isa nag-abstain. No? 951. So, ibig sabihin, hindi yung mga naniniwala na May dissent. May dissent eh. So, ibig sabihin, hindi naniniwala na hindi makatarungan yung ginawa nila. Kaya tatay dito. Yung constitution ay buo pa. Kasi nga may mga batas na nagko-conflict. Eh hindi naman tayo ang Supreme Court, di ba? Ang DOJ hindi naman Supreme Court. Di ba? Ang NBI hindi rin naman Supreme Court yan. So, antayin natin kung anong decision ng Supreme Court. So, yun ang sabi ko.